Minsan, inalok ako ng trabaho sa plantasyon ng palm oil. Medyo takot ako, pero excited pa rin at nakahanda nang umalis. Ang sabi sa akin, kailangan ko lang sumakay ng Jungkong papunta doon. Mahal ang pamasahe, pero nahanapan ko ng paraan para mabayaran ng magjujungkong. Kinabukasan, sumakay ako sa Jungkong at pagkalipas ng ilang oras, nakarating na kami. Pagkababa ko, hinablot ng isang walang galang na broker ang aking passport at sinabi na kailangan ito para maproseso ang aking work visa. Nang makarating kami sa plantasyon, sinabi nila, "Simula ngayon, dito kayo magtatrabaho. Sundin nyo lang ipag-utos na inyong amo at huwag kayong lalabas." Mahaba ang mga araw at mahirap ang trabaho. Kapag pakiramdam ko na kailangan ko na ng pahinga, laging may sumisigaw sa amin na dapat bumalik na sa trabaho. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho dahil, alam mo na, kailangan ko ng pera. Nung dumating ang araw ng sweldo, kinaltas nilang kalahati nito bilang kabayaran sa mga bagay na hindi namin alam na kailangan pala naming sagutin, tulad ng renta, pagkain at ang aming seguridad. Kapag nagrereklamo kami, nagbabanta silang isusumbong nila kami. Hindi kami makaalis kasi wala sa amin ang aming mga passport. Isang gabi, habang kami ay natutulog, nagsagawa ng raid ang mga pulis sa plantasyon at hinuli kaming lahat. Dahil wala kaming maipakitang dokumento, tinapon nila kami sa kulungan. Natakot ako at hindi ko na alam ang gagawin. Pinauwi na kami sa aming lugar. Dumating ang isang babae na taga MSSD at binigyan kami ng pagkain at tubig. Andito ako para tulungan ka. Pwede tayong mag-usap kapag handa ka na. Kwinento ko sa kanya ang lahat at nagusto ko lang na makauwi na sa aking pamilya. Pagkatapos ng ilang oras na pag-aayos ng mga papeles, sa wakas ay nakauwi rin ako at nakita ang aking pamilya. Nadama ko ang labis-labis na emosyon dala ng aking naging karanasan. Madali kang maaabuso at mapapahamak kung dadaan ka sa hindi regular na paraan ng paglipat o pagbiyahe. Piliin ang tiyak at ligtas na paraan. Sabihan din natin ang iba tungkol dito.